Masaya akong nakabalik ka na, Daniel. Agad kinamaya ni Mr. Suarez ang binata pagkapasok nito sa office. Nakatawa pa si Mr. Suarez na niyakap si Daniel, na parang isang tunay na anak at matagal nang nawalay. 3 araw na silang nakabalik sa Maynila ni Patricia. Matapos ang honeymoon nilang mag-asawa, saka niya na pagpasyahan na tuluyang bumalik sa opisina. Salamat. Ngayon ay buo na ang pasya kong humarap sa mga tao sa kabila ng hitsura ko. Pahayag ng binata. Daniel, nang pakasalan ka ni Patricia, ay pinatunayan mo lang sa marami na napakagandang lalaki mo pa rin sa kabila ng peklat na yan. Kahit ako ay hindi makapaniwalang napakaganda pala nitong ni Patricia. Kita mo naman, mahal na mahal ka. Wika ni Mr. Suarez. Isang ngiti ang pinakawala ni Daniel. Totoong dahil kay Patricia, ay nagkaroon siya ng confidence sa sarili. Pakiramdam niya, muling nabuhay ang puso niya. Pakalipas ng ilang oras ay nagpatawag ng meeting si Mr. Suarez upang i-announce na babalik na ang dating CEO ng kumpanya na yon. Pagkalipas lamang ng halos 2 oras, ay naipon na ang lahat ng mga stockholders at business partners nila. Nang magsimulang magsalita si Daniel sa harapan ng lahat na may tabing ang muka, ay sinabi ni Mr. Ocampo Dalay na kung pwede ipakita niya ang kanyang muka. Ginawa naman niyo ni Daniel. Unti-unting inalis ang kanyang mahabang buhok na tumatabing sa kanyang muka, dahilan para magulat ang ibang naroon na hindi nakakakilala sa kanya. Paano ka namin hihiranging bagong CEO kung ganyan ang hitsura mo? Paano ka formal na haharap sa ibang tao kung sa amin pa lang ay nag-aalangan kang ipakita ang mukha mo? I'm sorry, pero hindi ako pabor na maging isa kang CEO sa kumpanyang to. Kapag nagpumilit ka, magpo-pull out ako ng shares ko. Paggalit at diretsyong saad ni Mr. Dalay na sinang-ayunan ng ibang tao. Sa totoo lang ay tanging si Mr. Suarez lamang ang kanyang naging kakampi sa mga oras na yon. Alam niyang may punto ang mga ito. Bago pa man natapos ang meeting, ay nag-walkout na ang iba at iilan na lang ang natira. Muli ay nakadama si Daniel ng panliliit sa kanyang sarili. Tahimik siyang umuwi at nabigo siya sa kanyang unang araw. Napansin naman ni Patricia na tila wala sa mood ang asawa. Dama niyang may problema ito. Sobrang tahimik ni Daniel nang umuwi kanina, pero hindi niya magawang magtanong. Matapos nilang maghapunan, ay wala ito sa kanilang silid paglabas niya ng banyo. Daniel? Wika ni Patricia sa asawa. Nang makita ito sa veranda na tahimik na nakaupo sa isang bench, nilingon siya nito at nginitian. May problema ba? Sa kanya lang naisipang magtanong. Tumango naman si Daniel. Akala ko, Patricia, okay na ang lahat. Pero maraming umayaw na palitan ko si Mr. Suarez sa pwesto bilang CEO. Alam naman natin ng ilang investors ang nagpapatibay sa kumpanya at ayaw kong mawala ang pinaghirapan ni Dad. Naunawaan naman ni Patricia ang sinabi ni Daniel. Tingin niya ay may kinalaman ng peklat nito sa muka, kaya naawa siya na niyakap ang asawa. So, anong plano mo? Babalik na lang ba tayo sa isla? Magtatago ulit sa mga tao? Tanong niyang alanganin. Umiling ito. Hindi ko alam sa ngayon, Patricia. Siguro hindi ko pipiliting palitan si Mr. Suarez sa pwesto kung ayaw nila. Magiging isa muna akong empleyado ng kumpanya. Ano man ang desisyon mo, Daniel, nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Sabi niya sa asawa. Salamat sa pagmamahal, love. Sa totoo lang, ikaw ang nagpapalakas sa akin at nagpabalik ng tiwala ko sa sarili. Hinaplos nito ang mahaba niyang buhok, saka tinitigan ang kanyang muka. Naging seryoso si Daniel bago siya hinalikan sa labi. Gumanti siya ng halik at yumakap sa asawa. Hanggang sa humantong sila sa kanilang silid at nauwi sa isang mainit na sandali. Kinabukasan ay maagang umalis si Daniel at nag-iwan na lang ito ng note sa kanya. Siya naman ay inaliwang sarili sa pagtulong kay Nanay Martha. Bandang tanghali ay tumawag ang asawa na baka gabihin ito ng uwi
dahil nasa site pa ito. Mas mahirap ang ginagawa nito bilang isa na lamang empleyado. Nakakadama tuloy siya ng awa sa asawa. Pero hindi naman niya pwedeng sabihin sa asawa at baka mawala na naman ito ng tiwala sa sarili. Alam niyang kaya ni Daniel iyon. Pasado 7:00 ng gabi ay pauwi na si Daniel galing site. Wala pa yun sa 3 kilometro ang layo sa building ng Ibarra Company. Mas okay kung siyang mag-aasikaso sa mga materyales. Isa ito sa matagal na nilang project na ngayon lamang ulit niya napagtuunan ng pansin. Madilim sa parking area, pero may ilang tao pa ang dumaraan. May 3 kalalakihang padaan sa tapat niya na tila mga lasing. Hoy, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tinuro siya at sininghala ng isang lasing. Pagkatapos ay nagtawanan pa ang mga ito. Wala sana siyang balak na patulan ng mga ito, lalo at maayos naman siya kaysa 3. Kaso'y bigla na lamang siyang hinablot sa kwelyo ng isa, habang pasakay siya ng kanyang kotse. Teka, bakit kasi nakatakip yung buhok mo sa mukha mo? Susubukan sana nitong pakialaman ang buhok niya, ngunit pinigilan niya ang kamay nito. Dahil dun, nagalit ang lalaking lasing at sinuntok siya. Hindi nakailag si Daniel kaya natumba siya. Dahil dito, lumantad ang hitsura niya sa 3. Kaya naman pala ayaw mong ipakita yung mukha mo dahil isa ka palang halimaw. Nagtawanan ng mga ito bago manduhan ng isa na hawakan siya sa may kabilang braso. Bumunot pa ito ng matalim na bagay. Bakit kasi hindi natin gawing 2 peklat mo sa mukha, pangit? Kasi pag isa lang. Sabi pa ng lasing na lalaki na nanlilisik ang mga mata. Dito nakaramdam si Daniel ng matinding galit. Nang lumapit ang isang lasing para hawakan siya, ay sinalubong niya ito ng magkasunod na suntok bago bumagsak ng tulog. Kumasa ang isang lalaking lasing at lumapit sa kanya, pero sinalubong niya rin ito ng 2 suntok bago bumagsak sa lupa. At katulad ng isang lasing, ay naghilik ito kaagad. Ang natitira na lang ay ang lalaking may hawak na matulis na bagay. Tulala itong nakatingin sa kanya at takot na takot. Wag kang lalapit sa akin, halimaw! Malakas nitong sigaw na napaihipa sa salawal bago nabitawan ng hawak. Napabuntong hininga si Daniel bago iniwan ng mga ito, saka sumakay na ng kanyang kotse at pinatakbo iyon ng mabilis pa uwi. 5 buwan ang lumipas matapos ang insidenteng yun kay Daniel sa parking lot. At sa patuloy na pagkutsa sa kanya ng iilan, ay tila ba hindi siya makapamuhay ng normal. Sa mall kapag namamasyal sila ni Patricia, or kapag kumakain sila sa labas, ay hindi niya maiwasang marinig ang pangungutya sa kanya. Sinabi niya sa sarili na hindi siya magpapaapekto sa kung anong mga naririnig, subalit nasasaktan siya. Tao pa rin naman siya na may damdamin. Nakakarinding marinig ang kakaibang pagtrato sa kanila, na para bang hindi normal kung ituring. Kahit ang may mga kapansanan, para bang katatawanan sa halip na kaawaan, at intindihin kung ano nga ba ang pinagmulan niyon. Hindi niya gusto ang nangyari sa kanya noon, pero pinagdurusahan niya pa rin hanggang ngayon. Tanging si Patricia lang ang tumanggap sa kanya, na minahal siya ng sobra. Kapag magkaharap sila at kapag kasama niya ito, ay hindi niya maramdamang may mali sa kanya. Katulad na lang sa mga sandaling iyon. Tahimik siyang nakatayo sa teres, nang maramdamang niyakap siya ng asawa mula sa kanyang likuran. Love, tahimik ka na naman. Palagi ka na lang may iniisip. Lumapit ito sa kanyang harapan at sumiksik sa kanyang katawan. Masuyo niyang hinaplos ang unti-unting lumalaki nitong tiyan. Buntis ang asawa niya, at blessings iyon sa kanilang dalawa, dahil kambalang kauna-unahan nilang anak. Iniisip ko lang na sana, yung mga taong nangungutya sa akin, huwag na sana madamay ang mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo, Patricia, at lahat ay gagawin ko sa inyo ng mga magiging anak natin. Sa kanya marahang hinagka ng buhok nito. Huwag ka sanang magagalit, Daniel, ha? Advice ko lang naman sa'yo. Ako, tanggap ko kung ano ka.
Pero kapag may naririnig akong hindi maganda laban sa'yo, alam mo bang mas masakit sa akin? Kaya sana, pumayag ka ng magpa-opera. Please, Daniel. Gusto kong mamuhay tayo ng masaya. Naiiyak si Patricia habang nakikiusap sa asawa. Hindi madali para sa kanyang sabihin yun. Dahil kailanman, hindi basihan ang itsura ng isang tao, kundi ang kalooban nito. Pero dahil maraming nakapalibot araw-araw kay Daniel sa trabaho nito na nakabase lahat sa itsura, nag-aalala siyang kapag lumaki ang kanilang mga anak, ay mabuli ito dahil sa kalagayan ni Daniel. At hindi niya kayang makita na pati mga anak nila ay masasaktan din. Okay, love. Gagawin ko para sa ikakaayos ng buhay natin. Malumanay na saad ni Daniel. Alam niyang hindi iyon ang gusto ni Daniel, kundi ang naisana ng asawa ay tanggapin nito ang lahat, katulad ng pagtanggap niya rito. Thank you, Daniel. Wika ni Patricia at masuyong hinaplos ang mukha nito. Matagal pinagmasdan ni Daniel ang mukha sa salamin ng gabing iyon, habang mahimbing ng tulog ang asawa sa kanilang kama. Napabuntong hininga siya sa naging desisyon. Wala na siyang nais pang patunayan kay Patricia dahil alam niyang mahal siya nito. Kung nais man niyang baguhin ang muka at ibalik iyon sa dati, dahil nais niyang humarap sa mga tao na may tiwala sa kanyang sarili. Really? And who make you decide to have a plastic surgery? Natutuwang tanong ni Mr. Suarez nang magpaalam siya kinabukasan ng ilang buwang leave sa trabaho para sa kanyang operasyon. Nandito siya ngayon sa office nito. Sarili kong desisyon to. Siguro dahil nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko kapag humaharap sa mga tao. Tugon niya. Sa totoo lang ay matagal ko nang naisabihin to sa'yo, Daniel. Kaso ayaw ko namang ma-offend ka. Matanda na ako at nais ko na ring ibigay ang pwesto sa'yo. Gusto ko nang mag-retired. Natatawang saad nito. Alam ko yun. At nakikita kong hirap kayo to deal with someone, lalo na sa mga taong matataas ang tingin sa kanilang sarili dito sa company ko. Napabuntong hininga ito at tumangu-tango. Salamat naman at nakapag-isip-isip ka na, Daniel. Natutuwa ko. Matagal-tagal mo na ring tiniis ang pangungutya ng mga tao. Buong akala ko nga'y magtatago ka na lang sa isla. Pahayag nito. At malaki ang pasasalamat ko kay Patricia. Dahil alam kong isa siya sa naghikayat sa'yo. Good luck, Daniel. Masaya pang dugtong ni Mr. Suarez. Matapos ang ilang sandali nilang pag-uusap nito, ay nagpaalam na rin si Daniel, lalo na at may gagawin pa siya. Maging si Nanay Martha ay natuwa sa kanyang desisyon. Nasabi na rin kasi ng kanyang asawa ang tungkol dito. At dahil buntis si Patricia, ay ayaw niyang ma-pressure ang asawa, kung kaya't mag-isa siyang lilipad sa Amerika upang doon magpa-opera. Ingatan mo ang baby natin ha. Huwag kang magpapagod. Palagi kitang tatawagan, love. Mamimiss kita. Hinalika ni Daniel ang mukha ng asawa. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Daniel at walang katapusan ng pagpapaalam nila sa isa't isa. Natatawa naman si Nanay Martha na nakamasid sa mga ito. Para bang hindi na magkikita pang muli ang dalawa. Sa bagay, parehong hindi sanay ang mga ito na magkahiwalay. Malungkot pang kumaway si Patricia sa asawa nang tuluyang makaalis ang naarkilang sasakyan kung saan sakay si Daniel. Dasal niyang maging successful ang operasyon nito. Tama lang naman ang desisyon ng asawa mo, iha, na magpa-opera. Aba, hindi ako papayag na pati ang apo ko ay madamay sa hindi maayos na itsura ng asawa mo. Kahit ako man ay nandiri sa kanya nang makita ko nung una. Reaksyon ng kanyang ina nang minsan ay dumalaw siya sa bahay ng mga magulang at sabihing nasa ibang bansa ang asawa para sa operasyon nito. Kasama niya si Nanay Martha dahil mamaya'y isasabay niya nang dumaan sa supermarket para mag-grocery. Mom, grabe naman kayo magsalita. Isa din kayo sa mga rason kung bakit kailangan niyang gawin to. Nabibilang kayo sa mga taong mapangmata. Hindi niyo man lang inisip ang magiging damdamin ko. Wika niyang nagtatampo.
Hindi masamang magsabi ng totoo, iha. Mayaman naman siya. Kaya niyang gawin kahit ano sa pera niya. Natulungan niya nga ang iyong ama at ang ibang mga tao. Kaya dapat ay tulungan niya rin ang kanyang sarili. Dahil para din sa kanyang sinasabi ko, anak. Hindi na siya sumagot pa sa ina. Hindi naman kasi ito nagpapatalo. At tumuloy na lang sa komedor upang maghanap ng makakain. Nitong buwan kasi ay napapansin niyang nagtatakaw na siya. Hindi katulad nung nakaraang araw, na palagi siyang nahihilo at nasusuka sa kahit na anong makain at maamoy. Mabuti at may nakita siyang grape sa ref, kaya iyon na lang ang kakainin niya. Pagdating sa sala, nadot na niyang nag-uusap ang kanyang ina at si Nanay Martha. Tutal naman ay mukhang nagkakasundo ang dalawa, kaya't nagtungo siya sa veranda, bitbit ang isang mangkok ng grapes, upang tawagan at kamustahin ang asawa. Ilang araw pa lang sa Amerika si Daniel, ay miss na agad niya ang asawa. Sabi nito kapag naisalang ito sa operasyon, ay matagal sila bago mag-usap. 1 to 5 months bago ang fully recovery after ng surgery. At bago ito umalis ay napag-usapan na nilang mag-asawa, na sa loob ng 5 buwan ay hindi sila makakapag-usap. Nangako siyang titiisin ng pangungulila. Kung hindi lang naman dahil sa mga taong nanguhusga kay Daniel, ay hindi sila magkakahiwalay ng asawa. At kahit ano pang anyo nito, pangit man or gwapo, para sa kanya, ito pa rin ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. Dahil napakabait ng kanyang asawa at sobrang mapagmahal. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa kumpanya sa pagbabalik ni Daniel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.